10 pinakabinabantayang lugar sa mundo. Alam mo ba na may mga lugar sa mundo na sobrang higpit ng seguridad? Ang mga ito ay pinoprotektahan ng makakapal na pader, mga high-tech systems at mga armadong gwardya. Pero bakit kaya? Ano kayang meron sa mga lugar na ito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga lugar na may pinakamahigpit na seguridad. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Fort Knox, Kentucky, USA. Ang Fort Knox ay matatagpuan sa Kentucky, USA. Dito nakaimbak ang malaking bahagi ng ginto ng United States. Tinatawag itong United States Bullion Depository. Itinayo ito noong 1936 at nagsimulang mag-imbak ng ginto noong 1937. Sa ngayon ay mayroong 147.3 million ounce ng ginto na nakaimbak dito. Ang ginto na ito ay halos kalahati ng kabuuang reserbang ginto ng buong bansa. Subalit ang Fort Knox ay may napakahigpit na seguridad. Ang gusali ay gawa sa granite, concrete at bakal na sobrang tibay. Ang pinto ng vault ay napakabigat, may kapal na 21 inches at timbang na 20 tons. Mayroon din itong 100 hours time lock na nagpapahirap na buksan ito. Ang paraan ng pagbubukas ng vault ay mahigpit na lihim. Walang sino man ang may buong kaalaman kung paano ito buksan. Ito ay upang masigurong walang makakapasok ng hindi autorisado. Bukod sa ginto, ang Fort Knox ay ginamit din bilang taguan ng mahahalagang dokumento sa kasaysayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay inilipat dito ang orihinal na kopya ng Constitution ng United States at ang Declaration Independence upang maprotektahan ang mga ito. Pati ang Magna Carta at ilang korona ng mga hari ay pansamantalang itinago dito para masigurong hindi mananakaw o masisira ang mga ito. Maliban dito, ang Fort Knox ay mahalaga rin sa kasaysayan ng militar ng United States. Naging pangunahing lugar ito ng pagsasanay para sa mga sundalo, lalo na sa mga unit ng armored at cavalry noong panahon ng digmaan. Sa kasalukuyan dito matatagpuan ang Army Human Resources Center of Excellence. Sila ang namamahala sa karir ng mga sundalo mula sa kanilang pagpasok hanggang sa kanilang pag-alis sa serbisyo. Kahit napakahigpit ng seguridad, bihira ang nakakapasok sa loob ng Fort Knox. Pero noong 1974 ay pinayagan ng ilang mamamahayag at miyembro ng Kongreso na makapasok upang patunayan na nandyan pa ang ginto matapos lumabas ang chismis na nawala na ito. Number 2, Area 51, Nevada, USA. Ang Area 51 ay isang lihim na military base sa disyerto ng Nevada sa United States. Matatagpuan ito mga 134 kilometers mula sa Las Vegas. Kilala rin ito bilang Homey Airport o Groom Lake dahil sa malapit na tuyong lawa na ginagamit bilang runway. Itinatag ang Area 51 noong 1955 para sa pagsubok ng mga makabagong eroplano at sandata. Dahil sa sobrang higpit ng seguridad at pagiging sikreto, ito ang isa sa mga pinakaprotektadong lugar sa buong mundo. Samantala nagsimula ang kasaysayan ng Area 51 noong Cold War. Noong 1955 ay pinili ng CIA ang lugar na ito para subukan ng Lockheed U-2, isang eroplano na kayang lumipad ng mataas para sa espiya. Malayo ito sa mga mata ng tao at napapalibutan ng mga bundok kaya perfect para sa mga lihim na operasyon. Sa paglipas ng panahon ay ginamit ang Area 51 sa pagsubok ng iba pang makabagong eroplano tulad ng A-12 Oxcart at F-117 Nighthawk. Lahat ng proyektong ito ay ginawa ng palihim para hindi malaman ng publiko ang mga bagong teknolohiya. Ang Area 51 ay bahagi din ng malaking lugar na tinatawag na Nevada Test and Training Range. Ginagamit ito para sa pagsasanay at pagsubok ng mga sandata ng militar. May mahahabang runway ang Area 51 na umaabot sa 3,657 meters. Angkop ito para sa mga high-speed na eroplano, ngunit napapalibutan ito ng matinding seguridad. May mga babala na bawal pumasok, mga sensor na nadedetect kung may lumapit at mga armadong gwardya. Bawal din lumipad ang mga commercial airplanes sa itaas ng Area 51 dahil sa no-fly zone na itinakda ng gobyerno para mapanatili ang lihim ng mga operasyon dito. Sa kabilang banda, maraming haka-haka tungkol sa Area 51. Maraming naniniwala na may kinalaman ito sa UFOs at mga alien. Noong 1989 ay sinabi ni Robert Lazar na nagtrabaho siya sa Area 51 at nakakita siya ng teknolohiyang galing sa mga alien. Kahit walang ebidensyang nagpapatunay sa kwento niya, ay nagsimula itong magpasiklab ng maraming teorya at haka-haka tungkol sa kung ano talaga ang ginagawa sa loob ng facility.
Kaugnay naman nito, noong 2013 ay naglabas ng dokumento ang CIA na nagsasabing ang mga operasyon sa Area 51 ay para sa pagsubok ng mga makabagong eroplano. Ang mga ulat tungkol sa UFO raw ay mga eroplano lang na sinusubukan sa mataas na altitude gaya ng U-2. Number 3. Vatican Apostolic Archive, Vatican City. Ang Vatican Apostolic Archive ay matatagpuan sa Vatican City at ito ang lugar kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento ng simbahang Katoliko. Dati itong tinawag na Vatican Secret Archive pero pinalitan ng pangalan nito noong October 2019 ni Pope Francis. Ginawa ito para mawala ang maling pagkaintindi sa salitang secret na iniisip ng marami na nangangahulugang lihim. Sa totoo, ang ibig sabihin nito sa Latin ay pribado o personal. Dito iniingatan ang mga mahahalagang sulat, papeles at tala ng simbahan mula pa noong 8th century hanggang 20th century. Ang archive na ito ay may habang 85 kilometers ng shelf na puno ng mahigit 600 na koleksyon ng mga dokumento. Kabilang dito ang mga liham mula sa mga kilalang tao tulad ni na Abraham Lincoln at Mary, Queen of Scots. Makikita rin dito ang tala ng paglilitis kay Galileo Galilei at ang Privilegium Ottonianum na isinulat noong 962 AD gamit ang gintong tinta sa purple parchment. Ang mga dokumentong ito ay inilalagay sa mga espesyal na kwarto na may kontrol sa temperature para mapanatiling buo at hindi masira sa paglipas ng panahon. At upang maprotektahan ang mga dokumento ay itinayo ang isang 2 palapag na underground vault na tinatawag na bunker sa ilalim ng Cortil de la Piña sa Vatican Museums. Ang bunker na ito ay kayang maglaman ng 31,000 cubic meters ng mga dokumento at may 43,000 meters ng shelf. Ginawa itong fireproof at may mga sistema para sa seguridad, klima at humidity control. Mahigpit ang seguridad dito at walang basta-basta makakapasok ng walang pahintulot. Gayun din ang pagpasok sa Vatican Apostolic Archive ay mahigpit na binabantayan. Simula noong 1881 ay pinayagan ni Pope Leo XIII ang ilang mga scholars na magsaliksik dito. Subalit hindi basta-basta ang pagpasok dahil tanging qualified researchers lamang ang pinapayagan. Hindi pinapapasok ang mga estudyante, mamamahayag at mga karaniwang tao. Ang mga pinapayagang pumasok ay maaari lamang humiling ng 3 dokumento bawat araw. Number 4. The White House, Washington, D.C., USA. Ang White House sa Washington, D.C., USA ay isa rin sa mga pinakaprotektadong lugar sa buong mundo. Dito nakatira at nagtatrabaho ang Pangulo ng United States, kaya mahigpit ang seguridad dito. Noon ay bukas sa publiko ang White House. Pwedeng pumasok ang mga tao nang walang masyadong bantay. Noon ngang 1805 ay nagdaos pa si Pangulong Thomas Jefferson ng open house at maraming tao ang pumasok sa loob. Pero noong 1829, nang magkaroon ng gulo sa inaugurasyon ni Pangulong Andrew Jackson ay napagtanto na kailangan ng higpitan ng seguridad. Simula noon ay mas pinagigting pa ang pagbabantay lalo na matapos ang ilang insidente ng terorismo at banta sa seguridad. Ang United States Secret Service ang pangunahing nagbabantay sa White House. Itinatag ito noong 1865 para protektahan ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at kanilang mga pamilya. Binabantayan din nila ang mga foreign leaders na bumibisita sa White House. Kasama rin sa pagbabantay ang United States Park Police na nagbabantay sa mga lugar na malapit sa White House. Maraming grupo ng mga bantay ang nag-aasikaso ng seguridad sa paligid ng White House. Una ang White House Branch na nagbabantay sa loob at labas ng White House Complex. Meron ding Emergency Response Team na mabilis rumeresponde kapag may banta o emergency. Ang Counter Sniper Team naman ang nagbabantay sa malalayong lugar gamit ang mga sniper. Meron ding K9 Explosives Detection Unit na gumagamit ng mga asong sinanay para maamoy ang mga bomba. Kaugnay din nito sa ilalim ng East Wing ng White House ay may Presidential Emergency Operations Center o PEOC. Ito ay isang ligtas na lugar kung saan maaaring manatili ang Pangulo at kanyang mga tauhan kapag may emergency. Itinayo ito noong World War II para protektahan si Pangulong Franklin D. Roosevelt mula sa posibleng pag-atake mula sa himpapawid. Bukod sa mga security persons, ay marami pang gamit na pangseguridad sa White House. May mga security camera na naka-install sa lahat ng sulok. Meron ding motion detectors na kayang makaramdam ng kahit maliit na galaw. Number 5. Federal Reserve Bank of New York, USA. Ang Federal Reserve Bank ng New York ay isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang lugar sa buong mundo.
Matatagpuan ito sa 33 Liberty Street, Lower Manhattan, New York City. Ang bangkong ito ay mahalaga sa ekonomiya ng United States at sa pandaigdigang sistema ng pera. Isa sa mga trabaho nito ay ang pag-iingat ng pinakamalaking reserba ng ginto sa buong mundo. Ang kanilang gold vault ay nasa ilalim ng lupa, mga 80 feet mula sa kalye at 50 feet naman sa ibaba ng dagat. Ito ay nakapatong sa matibay na bedrock ng Manhattan. Noong 2024 ay tinatayang mayroong 507,000 na gold bars na may kabuuang timbang na 6,331 metric tons ang nakaimbak dito. Ang mga gintong ito ay hindi pag-aari ng Federal Reserve. Pag-aari ito ng iba't ibang bansa at international organization. Ang seguridad ng vault na ito ay sobrang higpit. Ang pasukan nito ay protektado ng isang 90-ton steel cylinder na nakalagay sa 140 toneladang bakal at concrete frame. Kapag isinara, ito ay nagiging airtight at watertight kaya walang makakapasok. Napapalibutan ito ng makakapal na pader na gawa sa steel-reinforced concrete. Binabantayan ang buong lugar gamit ang security cameras at motion sensors 24 hours araw-araw. Dagdag pa rito, ang paggalaw ng ginto sa loob ng vault ay mahigpit ding binabantayan. 3 tao ang kailangan kapag may ililipat na ginto o bubuksan ng isang compartment sa vault. Sila ay binubuo ng 2 miyembro ng Gold Vault staff at 1 miyembro ng Internal Audit staff. Hindi maaaring buksan ng vault kung hindi kumpleto ang 3 ito. Kahit simpleng pagpapalit lang ng bombilya ay kailangan silang 3 ay naroon. Ang mga gintong nakaimbak dito ay may kanya-kanyang compartment. Ang bawat compartment ay para lamang sa isang account holder. Ang mga account holder ay tulad ng gobyerno ng United States, mga foreign governments, ibang central banks at mga international organization. Number 6. ADX Florence Prison, Colorado, USA. Ang ADX Florence Prison ay isang federal prison sa Florence, Colorado, USA. Binuksan ito noong 1994 para ikulong ang mga pinakamapanganib na kriminal. Ang mga nakakulong dito ay mga taong itinuturing na banta kahit sa ibang maximum security na bilangguan. Matatagpuan ng ADX Florence sa malawak na 37-acre na lugar sa Highway 67. Malapit ito sa Denver at Colorado Springs. Bahagi rin ito ng Federal Correctional Complex, Florence na may 3 bilangguan na may iba't ibang antas ng seguridad. Ang gusali nito ay nasa ibabaw ng lupa maliban sa isang underground na daanan na nag-uugnay sa mga selda papunta sa lobby. Samantala ang bawat selda sa ADX Florence ay may mesa, upuan at kama na gawa sa concrete. May inidoro rin na automatic na nagsasara kapag nabara, shower na may timer para maiwasan ang pagbaha, at lababo na hindi pwedeng gamitin sa maling paraan. Ang mga selda ay may bakal na salamin na nakakabit sa dingding, ilaw na pwedeng hinaan o patayin ng preso, at telebisyon na ibinibigay bilang reward sa mabuting asal. Ang mga bintana sa selda ay maliit at idinisenyo para hindi makita ng preso ang kanilang eksaktong location sa loob ng bilangguan. Makikita lang nila ang langit at bubong kung kaya't mahirap magplano ng pagtakas. Gayun din naman, ang mga preso ay nag-e-exercise sa isang konkretong hukay na parang walang lamang swimming pool. Ang lugar na ito ay dinisenyo para hindi nila malaman kung nasaan silang bahagi ng bilangguan. Sapat lamang ang laki nito para makalakad ng 10 hakbang ng diretso. Ang pagkain ng mga preso ay dinadala sa kanilang mga selda para maiwasan ang pakikisalamuha sa ibang preso. Sa katunayan, ang buong bilangguan ay may maraming motion detectors, mga kamera, at 1,400 na remotely controlled na pintuang bakal. Ang mga gwardya ay nagmamanman sa mga preso 24 hours bawat araw gamit ang mga kamera at sensors. May panic button din ang mga gwardya na kapag pinindot ay lahat ng pinto sa facility ay agad magsasara para maiwasan ang pagtakas. Number 7. Swiss Fort Knox, Gstaad, Switzerland. Ang Swiss Fort Knox ay matatagpuan sa ilalim ng bundok ng Swiss Alps sa Gstaad, Switzerland. Ginawa ito para magtago ng mga mahalagang impormasyon at ari-arian na nangangailangan ng matinding proteksyon. Tinawag itong Swiss Fort Knox dahil kasing higpit ng seguridad nito ang sikat na Fort Knox sa Amerika. Ang lugar na ito ay ginagamit para mag-imbak ng mga digital information at pisikal na kayamanan ng mga tao at kumpanya na gusto ng pinakamataas na antas ng seguridad. Samantala, ang Swiss Fort Knox ay may 2 magkahiwalay na data center na nasa ilalim ng lupa. Magkalayo ang mga ito ng 10 kilometers sa isa't isa. Dati rin itong mga bunker ng militar na ginawa noong Cold War.
Itinayo ang mga bunker na ito para makatiis sa pagsabog ng nuclear, kaya matibay ang mga pader at matatag ang pagkakagawa. Dahil sa location nito sa ilalim ng matitibay na bato ng Swiss Alps, ay may natural na proteksyon ito laban sa mga sakuna at pag-atake. Ang kapal ng mga pader nito at matibay na disenyo ay nagbibigay ng mataas na antas ng seguridad sa mga nakaimbak na bagay at impormasyon. Sa katunayan ay napakahigpit ng seguridad sa Swiss Fort Knox. Hindi basta-basta makakapasok dito dahil gumagamit sila ng mga high-tech systems tulad ng fingerprint, iris at facial recognition. Tanging mga authorized person lamang ang pinapayagang makapasok. May mga security camera din na nagbabantay 24 hours araw-araw. Ginagamit din ng dual control principle kung saan kailangan ng dalawang tao para mabuksan ang mga mahahalagang bahagi ng facility. Sa ganitong paraan ay hindi maaaring kumilos ng mag-isa ang kahit sino kung kaya't mas ligtas ito sa loob. Bukod pa rito, ang Swiss Fort Knox ay may sariling power supply at climate system kaya hindi ito umaasa sa kuryente o tubig sa labas. Kahit mawalan ng kuryente sa buong lugar, ituloy-tuloy pa rin ang operasyon sa loob. At para protektahan ang digital information ay gumagamit ang Swiss Fort Knox ng mataas na antas ng encryption. Ang mga data na iniimbak dito ay hindi basta-basta ma-access dahil naka-encrypt ang mga ito. Ang bawat kliyente ay binibigyan din ng sarili nilang encryption keys na hindi alam ng mga empleyado ng Swiss Fort Knox. Dahil dito ay hindi madaling pasukin o nakawin ang impormasyon kahit nasubukan itong ihak mula sa labas. Number 8, WS3 Vaults Europe. Ang WS3 Vaults o Weapon Storage and Security System ay mga lihim na underground vault na matatagpuan sa mga airbase ng NATO sa Europe. Ang mga vault na ito ay ginawa para ligtas na maitago ang mga B-61 nuclear bombs na pagmamay-ari ng United States. Ang layunin nito ay protektahan ang mga nuclear weapons mula sa anumang banta tulad ng pagnanakaw o pagsabog. Nagsimula ang paggamit ng WS3 Vaults noong 1988 at tuluyang ginamit noong 1995 para mapabilis at mas mapalakas ang proteksyon sa mga nuclear weapons. Samantala, ang WS3 Vaults ay bahagi ng protective aircraft shelters. Ang mga nuclear bombs ay iniimbak sa ilalim mismo ng mga fighter jet na magdadala nito. Dahil dito ay hindi na kailangan pang ilipat ang mga bomba mula sa ibang lugar. Mas mabilis at mas ligtas din ang proseso ng paglo-load ng mga bomba sa eroplano. Kakaunti rin ang mga tao na kailangan para mapatakbo ito kaya mas mababa ang posibilidad ng aksidente o pagsabotahe. Gayun din naman ang bawat WS3 Vault ay kayang mag-imbak ng hanggang 4 na B-61 nuclear bombs. Kapag nakabaon ng vault sa ilalim ng lupa ay protektado ito mula sa mga pagsabog at iba pang banta dahil sa matibay na takip at matibay na pader. Bukod sa pisikal na proteksyon ay gumagamit din ng WS3 ng advanced electronic monitoring systems tulad ng CCTV, motion detectors, thermal imaging devices at video surveillance. Sa ganitong paraan ay walang makakapasok na hindi authorized at walang makakapagsabotahe sa mga nuclear bombs. Kaugnay pa nito ay may kabuuang 215 na WS3 Vaults sa 13 locations sa 7 na bansa sa Europe. Kabilang dito ang mga base sa Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Turkey at United Kingdom. Ginagamit ang mga ito ng United States Air Forces in Europe para ligtas na maitago ang kanilang mga nuclear bombs. May karagdagang 34 WS3 Vaults din na itinayo para sa Royal Air Force upang mag-imbak ng WE-177 nuclear bombs sa Germany at United Kingdom. Sa kasalukuyan ay tinatayang mayroong 100 US-owned nuclear weapons na nakaimbak sa 5 NATO member states. Number 9. Antwerp Diamond Center, Belgium. Ang Antwerp Diamond Center sa Belgium ay matatagpuan sa Antwerp Diamond District kung saan dumadaan ang halos 80% ng mga raw diamonds sa buong mundo. Dahil napakahalaga ng mga diamante at alahas na nakaimbak dito ay napakahigpit ng kanilang seguridad para matiyak na ligtas ang mga ito. Gayun din naman ang gusali ng Antwerp Diamond Center ay may 10 antas ng seguridad. Ang pintuan ng vault na pinaglalagyan ng mga diamond ay may combination dial na may 100 million possible combinations. Mayroon din itong susi at seismic sensor na nakakaramdam ng kahit maliit na paggalaw o pagyanig. Bukod dito ay may magnetic sensor din na tumutukoy kung may nagbukas ng pinto ng walang pahintulot. Sa labas ng vault ay maraming security camera ang nakabantay sa paligid.
Sa loob naman ay may keypad para patayin ang mga sensor, light sensor na nakakaramdam ng liwanag, internal security camera at heat blur motion sensor na tumutukoy sa init at galaw sa loob ng silid. Lahat ng ito ay ginawa para masigurong walang makakapasok ng hindi napapansin. Kaugnay pa nito noong February 2003 ay nagkaroon ng malaking pagnanakaw na tinawag na Heist of the Century. Isang grupo ng mga magnanakaw na pinamunuan ni Leonardo Notarbartolo ang nakapasok sa vault at nagnakaw ng tinatayang $100 million na halaga ng diamond, ginto at iba pang mahahalagang bagay. Ginamit nila ang hairspray sa heat at motion sensors para hindi gumana ang mga ito pansamantala. Gumamit din sila ng polyester shield upang hindi ma-detect ng infrared sensors ang kanilang init. Dumaan sila sa terrace ng isang private garden na isang bahagi na walang video surveillance sa distrito. Dahil sa husay ng kanilang plano ay nagtagumpay ang grupo sa pagnanakaw ng hindi agad nahuli. Number 10. Bold Lane Car Park, Derby, England. Ang Bold Lane Car Park sa Derby, England ay matatagpuan sa Cathedral Quarter ng Derby at kayang maglaman ng 315 na sasakyan. Bukas ito 24 hours araw-araw at pinamamahalaan ng Park Safe Systems mula pa noong 1997. Samantala noong 1910, ang lugar kung saan nakatayo ang Bold Lane Car Park ay isang park na tinawag na Bowden's Pleasance. Ipinagkaloob ito ni Mary Shuttleworth bilang donasyon. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ay ginawa itong paradahan at muling binuksan noong 1974. Pero noong 1990s ay dumami ang kaso ng krimen sa lugar tulad ng pagnanakaw, pandurukot at pag-abuso sa droga. At noong 1997 ay umabot sa 161 na kaso ng krimen ang naitala. Dahil dito ay nakipag-ugnayan ng Derby City Council sa Park Safe Systems upang gawing mas ligtas ang lugar. Kaya noong January 18, 1998 ay muling binuksan ang paradahan matapos ang malalaking pagbabago sa seguridad. Simula noon ay wala nang naitalang krimen dito. Gayun din naman ang Bold Lane Car Park ay idinisenyo ni Ken Wigley na isang engineer na nakaranas ng pagnanakaw sa kanyang sasakyan. Dahil dito ay gumawa siya ng system na magbibigay ng napakataas na seguridad sa mga sasakyan. Bawat parking space ay may motion sensor sa ilalim ng sasakyan. Kapag nakapark na ang sasakyan ay makakakuha ang driver ng barcoded ticket na konektado sa pwestong yun. Kung may hindi inaasahang galaw na mararamdaman ng sensor ay mag-a-alert ito sa control room. Mayroong 190 CCTV cameras din sa buong lugar na nagmo-monitor sa lahat ng sulok ng paradahan. Ang mga emergency buttons ay madaling pindutin kung may emergency. Ang control room naman ay may kakayahang ilak ang lahat ng exit kung kinakailangan para maiwasan ang pagnanakaw o hindi autorisadong paglabas ng sasakyan. Ngunit bukod sa mataas na seguridad, ang Bold Lane Car Park ay meron ding malalawak na parking base para sa komportabling pagparada ng sasakyan. Meron itong smart card tickets na madaling gamitin. Ang makabagong pay machines ay may video communication link sa control room para sa mga pangangailangan ng customer. Meron ding free bay indicators na nagpapakita kung saan may bakanting pwesto.